So yun, magandang gabi. Ako nga pala si Andy Fernando. Ngayong gabi is December 2, 2023. Ngayong gabi is gagawa tayo sa devotion natin na may Bible verse na Revelation chapter 22 verse 1 to 5. Pero bago talakayin natin itong Bible verse na to is talakayin muna natin yung redemptive work of God or yung story of the whole Bible. Una is yung creation. Yung creation is yung kinreate tayo ni God or kinreate ni God lahat ng magandang sa mundo natin. Kasama ito yung tao, hayop, o itong mundo natin, mga gubat, bundok. Tapos, pupunta tayo sa fall. Yung fall is yung pagkakasala ng bansa o nahulog yung bansa sa pagkakasala. Pero sa promise ng Diyos, papupunta tayo or tutubusin ng Diyos lahat ng bansa at manumbalik sa lahat sa dati or manumbalik sa Kanya lahat or maging disipulo niya tayo. Tapos nung simula itong redemption na to is yung nasa redemption na pala tayo. Nagsimula itong redemption na to is yung sinuko ng Diyos yung Panginoong Jesucristo or yung pagtubos niya sa atin ginamit ng Diyos si Panginoong Jesucristo yung anak niya para tubusin tayo dun sa mga kasalanan natin. Tapos si Panginoong Jesucristo naman parang ginawa niya sa mga disipulo niya, inutusan niya ng go, disciple all nation or palawakin yung o pinakilala niya yung Diyos at maging masama din sa promise of God. Tapos dyan naman papasok yung completion of redemption is yun din yung papunta sa perfection or yung final coming ni Panginoong Kristo. Nandun na yung natupad niya yung promise of God. Pupunta na tayo sa new creation or sa perfection. Tapos dumako naman tayo dun sa ating devotion na may Bible verse na Revelation chapter 22 verse 1 to 5. Tapos itong babasahin ko or yung itong Bible verse natin, imagine natin kasi ito yung gusto ng Panginoon. Yung parang imagine natin yung mga nakasulat or yung katotohanan na nakasulat dun sa Bible. Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. Tapos ano yun, sabi, babalik tayo nito sa Garden of Eden. Pero this time, yung Lamb is yung si Jesus or si Panginoong Jesucristo. Tapos dun sa throne niya, dun yung umaagos ng spring of the water life. And sabi, tapos down the middle of the great street of the city, on each side of the rivers, stood the tree of life. Yung tree of life is yung buhay natin ay yung pupunan. Bearing 12 crops of fruit, yielding in the fruit every month, and the leaves of the tree are the healing of the nation. Kasi yung nakalagay dyan is yung great street of the city. Yung sabi dyan daw, may city na or nag-improve na yung garden of Garden of Eden. Hindi sa una sa Garden of Eden, garden pa lang siya. Dito naman is yung may city na. Nag-improve na yung sa future o sa perfect world. Ibig sabihin, yung garden na develop na. Tapos ano naman, no longer will tree be anchors. The throne of God and the Lamb will be in the city, and his servant will serve him. They will see his face, and his name will be on the forehead. There will be no more night. They will not eat the light of the lamp, of the light of the sun, for the Lord God will dim the light, and they will reign forever and ever. Tapos, wala na daw sumpa dito, no longer will be the curse, wala na sumpa dito sa perfect world to. Tapos, doon daw sa langit, di na magkakaroon ng gabi, di na magkakaroon ng kadiliman. Magkakaroon lang dito ng liwanag, or maging liwanag na lang natin dito is yung si God, hindi na sisikatan ng araw. Pero dito naman sa sinabi ko na hindi ibig sabihin nito na hindi si Jesus na yung maging liwanag or maging parang hindi ibig sabihin na magiging malaking bumbilya si Jesus Christ yung malaki, hindi ba? Ibig sabihin nito is yung si Jesus Christ o si God yung magiging liwanag natin or siya yung maging liwanag ng buhay natin doon.
hindi na tayo magtatago sa kasalanan o hindi na tayo magtatago sa kadiliman. Kasi mag-proceed naman tayo sa teaching. Itong teaching, meron tong tatlong klase. Una is yung the Bible start from the Eden and ends or restored to the Eden. Tapos yung sinasabi dito is yung bagamat nagsimula tayo dun sa Garden of Eden at magbawaking tayo sa Garden of Eden. Ibig sabihin, nagsimula tayo ng creation at aport tayo sa kasalanan. Pero dun sa kasalanan, tinubos na yun ni God. Parang restored na to. At dun sa perfect world, ay yung New Eden. And tayo dun sa New Eden o dun sa New Creation kasama si God. Tapos pangalawa is yung the course of the fall of the humanity and finally lifted. Tapos ito naman yung dito na tayo sa perfect world. Ay yun, diba? No longer will be the course. Dun sa perfect world na yun, wala nang sumpa or maayos na pamumuhay natin doon. Pangatlo is yung we will have the face-to-face fellowship with Christ. Yun, diba napakaganda, magkakaroon tayo face-to-face fellowship, magkakaroon tayo face-to-face na kwentuhan, tuturuan tayo ni God doon ng harap natin siya. Tapos, mas maganda yung kung nakikinig tayo ng word of God, nagbabasa tayo, ano na yung siya yung makakausap natin, di ba? Parang ang saya sa pakaramdam lang. Tapos, ito naman, dumako naman tayo sa application. Ang application is meron din tatlo. Una is yung live a life worship and celebration. Ngayon pa lang, mag-celebrate na tayo. Hindi natin yung yung sa future na sinasabi natin is yung kasama natin si God face to face. Or wala na kasalanan, puro kasiyahan na lang, wala na palungkutan, hindi ka na iiyak. Pero ngayon, mag-celebrate na tayo kasi celebrate na natin yun na kasama natin si God, sila na natin siya. And yung future na kasama na tayo. Tapos po praise God because our future hope is sealed and unchangeable. Yung pag-asa natin, hindi na mababago yan. Unchangeable. Nakasealed na yan. Yung future na siya sabi sa new creation, pinakalaga ng Panginoon yan. Pinakako niya ngayon sa atin. Tinubos na pa natin. And last one is yung start your journey to the Garden of Eden. Nagsimula tayo magpanalakbay ng pag-ayos na to ng Panginoon. Parang sabi na yung Diyos, pinala tayo na papunta tayo sa perfection or sa new creation. Tapos sa discussion naman natin is yung why should our Christian life be a journey to the Garden of Eden? Yung dapat maganda talaga habang tumatagal, habang papunta tayo doon, palaliman natin yung relasyon natin kay God, pagandahin natin yung buhay natin na at lang, diba? Parang makikita mo na lang doon, kasama mo na si God, kausap mo na siya na pero pag nandito ako, tatanungin mo lang yung sarili mo, pero nasisip ko na, ganun, kinilala ko si God. Ganun, kaya pala wala ako dun sa baba kasi inayos ko yung buhay ko at naniwala ako sa kanya na mayroong Diyos talaga. Tapos yun, doon naman tayo sa ating prayer. Yung prayer ko basahin ko, meron ako dito ng notebook na binili sa mga notes ko para dito sa mga devotional and Father, I honor you, I worship you. Thank you because we are now on the journey towards the restored Garden of Eden. With destiny, your words shall cease to exist. I praise you because our future hope is sealed and unchangeable. No one can change the future. This truth encourages me to live a life of worship and celebration even in my present situation. Truly no one else has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God in store for his people. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen.